Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Aklan. Ito po ang kwento. Ako nga po pala si Maning at ako po'y tubong Aklan. Hindi ko na lamang po sasabihin ang eksaktong lugar para na rin po sa kapakanan ng aking pamilya at maging ng aking mga kasimano o mga kabaryo. Noong mga panahong 1992, mga 11 taong gulang pa lamang ako nito. Maayos kaming namumuhay sa bukid nun. Simple lamang ngunit masaya. Bagamat salat kami sa mga material na bagay, ay sagana naman kami sa mga likas na yaman. Mga naglulunti ang kapaligiran, gawa ng mga naglalakihang puno at mga kabukiran. Mga malilinis na ilog na pwede naming pagkunan ng maiinom at pwedeng magsilbiring paliguan sa amin mga bata. At ang malawak na bukid na taniman na nagsisilbi ding palaruan para sa amin. At dahil sa laking bukid ako, ay sanay ako sa gawaing tulad po ng pagtatanim ng palay, paglala ng pawid ng niyog. Yung tipo magtatanim ka pagtapos ng ilang buwan aani na po kayo, o yung tinatawag na panahon na ng gapasan. Bilang nag-iisang anak, kaya madalas ako ang kasakasama ni tatay sa bukid. Kaya mabilis din akong natuto sa mga gawaing bukid. At sa tuwing matatapos kami magtanim ng palay, ay binibigyan naman kami ng may-ari ng lupa ng aming kita sa pagtatanim doon. Na yun naman ang ipinambibili namin ng aming makakain sa araw-araw. Swerte na kung mapagbigay yung may-ari. May bonus ka pa kapag mabilis kang natapos. Mga ilang buwan din po yun. Pag pwede nang anihin, saka kami kakausapin ng may-ari ng lupa upang gumapas sa kanyang palayan. Kapalit nito ay konting salapi. Sa ilang buwan naming paghihintay, ang ginagawa naman ng aking ama ay yung pangingisda. Kapag nakakahuli kami ay tiyak na ibebenta namin ito sa mga nagtitinda sa palengke. Yung sobra naman o yung hindi nabili, yun ang inuulam namin. Simple lang ang buhay namin nun. Hindi pa uso yung cellphone nun. Kaya yung mga bata nun halos lahat ay makikita mo pagsapit ng hapon. Lahat kami naglalaro. Tumbang preso ang laro namin pag sa mga lalaki. Sa mga babae naman, yung paglalaro nung Chinese garter na tinatawag nila. Madaming masayang alaala nun. Lalo kapag laki ka sa ganung taon. Lalangoy kayo sa ilog kasama yung mga kabarkada mo. Sobrang linis pa ng ilog nun. Sa kabila ng ganda ng aming lugar, ay mayroon din itong mga kwentong kababalaghan, mga kwentong engkanto, lalo na ang patungkol sa mga aswang. Mayroong napapabalitang aswang sa aming lugar. At madalas ko itong naririnig, lalo pa't nasa bukid kami. Lalo na tuwing magpapahinga sa katanghalian o pagkatapos kumain. At ang paniniwala ng mga kabaryo namin at maging sila tatay, ay ito yung matandang babae na naninirahang mag-isa sa tabok o sa may tawid ng ilog.
Matagal na itong naninirahan doon, ngunit sa paniniwala nila nanay ay hindi naman nito ginagambala ang kanyang mga kabaryo. Na sa tingin ko ay totoo naman dahil madalas kaming naliligo ng mga kalaro ko sa ilog na yun. Doon kami naglalangoy. At malapit din doon yung bayabasan na kapag nakaramdam kami ng gutom ay pinupuntahan namin upang manguha ng mga bayabas. Ngunit sa kabila nun ay 6:00 pa lamang ng hapon ay dapat nasa loob ka na ng bahay dahil madilim na ang kapaligiran. At isa pa, katulong din ako ni nanay para sa paghain ng hapunan. Ngunit bukod sa mga gawain ay nananatili ang imahe ng aswang sa aking imahinasyon. Kaya kaming mga bata ay hindi na naglalalabas ng mga ganong oras. 8:00 pa lamang nun ay tulog na ang mga tao. Wala ka nang madidinig na ibang huni sa paligid, kundi yung mga palaka na lamang at yung mga ibang kulisap. Araw at gabi, ganun lamang ang ginagawa namin, lalo na kapag wala ang anihan ng palay o gapasan. Isang araw, wala kaming klase nun at kakatapos lang naming maglaro ng tumbang preso nang maisipan naming magkakaibigan na maligo sa ilog. At kagaya ng aming nakagawian ay ang ingay namin. Sige ang lumpat at o talon sa ilog. Nang hindi ko namamalayan mayroon na palang matandang babae na nasa kabilang banda ng pampang. Medyo malayo ang distansya nito mula sa amin. Tanaw na tanaw ito mula sa aming pinaglalangoyan. Puti na ang buhok ng matandang babae at nakasuot ito ng puting kamiseta. Nabanaag ang pagiging luma nito dahil sa manilaw-nilaw na kulay na nito. Nakamasid lamang ang matandang babae sa aming direksyon. At tila nakatuon lamang ang tingin nito sa amin. Sa tagal kong naglulunoy-lunoy sa ilog nito, ay ngayon pa lamang ako nakakita na pinapanood kami ng matandang babae. At ang matandang babae na yun ay siya ang pinaniniwalaang aswang ng aming mga kabaryo. Kaya habang naliligo ay bigla akong natigilan sa paglalangoy. Kaagad ay pumunta ako sa mababaw na parte ng ilog, malapit sa pampang. Ang ginawa naman ng isa kong barkada ay biglang sumigaw. Sumigaw siya ng, "Aswang, umalis ka dyan. Huwag mo kaming kakainin." Sabay tawa nito sa matanda. Nananatiling nakatingin lamang sa amin ang matandang babae at hindi kumikibo. At kasunod nun ay parang biglang kumunot ang noo nito at biglang sumama ang tingin sa amin. Ilang sandali pa ay naglakad na ang matandang babae papalayo sa amin, hanggang sa hindi na ito abot ng aming paningin. Umahon na din kami sa ilog at nagyaya na ang isang barkada namin na manguha naman ng bunga ng bayabas. Kinagabihan, matapos kumain at mahugasan ang mga pinagkainan, ay kaagad-agad naman akong nakatulog. Marahil ay sa pagod na din kakalaro namin ng tumbang preso. Nasa kasarapan na ako ng tulog nun, nang bigla na lamang akong nagising dahil sa ingay ng aso namin. Tahol ito ng tahol. Ngunit ang tahol niya ngayon ay kakaiba. Yung parang may nakikita siya na ibang tao na hindi niya kakilala.
Hindi ko na namalayan kung ano na ang oras nun, ngunit hinayaan ko lang ang aso namin dahil baka may dumadaan lang sa harapan ng bahay namin, kaya niya ito kinahulan. Kaya sinubukan kong matulog muli. Hanggang sa parang may bigla na lamang na dumapo sa bubungan ng bahay namin. At dahil gawa sa yero ang aming bubungan, ay rinig na rinig ko yung mga pagkalus ko sa itaas. At base sa galabog nito, ay malabo itong maging pusa. Dahil parang malaking nilalang ito. Rinig na rinig ko ang mga tila yabag sa aming bubungang yero. Maya-maya pa, ay parang may bumubuklat ng aming bubungan. At pagkatapos nun ay may naamoy akong hindi maganda. Biglang bumaho ang kapaligiran. Sobrang sangsang ng amoy nito. Amoy malansang isda na parang amoy din ng dugo na sobrang lansa. Nakakasuka ang amoy nito. Halos maduwal-duwal ako sa aking nalalanghap. Hanggang sa nakarinig na ako ng may parang humihingal sa itaas. Yung parang hingal ng isang aso. Ngunit para itong umaangil. Ganun na ganun ang saktong naririnig ko sa aming bubungan. Nakaramdam na ako ng matinding takot ng mga sandaling yun. At batid kong ibang nilalang ang nasa itaas namin ng mga sandaling yun. Eto pa lang sila nanay at tatay. Inagising na rin. Dahil dun sa nilalang na nasa itaas namin. Dahan-dahan ay kumilos si tatay. At kinuha yung itak na nasa may tabi ng pintuan ng kwarto namin. Nakasabit lang ito dun. Sabay-sabi sa amin na huwag maingay dahil meron daw kaming bisita at yun yung nasa itaas ng bubungan namin. Takot na takot ako nun dahil sa mga pag-angil na ginagawa nito. At kasabay nun ay walang tigil na pagkalmot sa aming yerong bubungan. Hindi na nagdalawang isip pa yung tatay ko. Kaagad niyang binuksan ang pintuan ng aming bahay at nilabas niya ito nang walang takot. Habang dala-dala lamang ang mataalas naming itak. Pagkalabas ay nagsisisigaw si tatay sa labas ng bahay namin. Agad naman kaming sumunod ni nanay dahil baka kung mapano si tatay. Pagkalabas ko, ay kaagad akong tumingin sa aming bubungan na kung saan nagmumula ang ingay. Kitang-kita ng dalawang mata ko yung nilalang na nasa bubungan namin. Napakahaba ng buhok nito. Itim na itim yung kulay ng kanyang balat. At ang umaalingasaw na amoy na nalalanghap ko kanina ay lalo pang tumindi. Ngunit ang labis kong ikinatakot ay yung kulay ng mga mata nito. Pulang-pula ito at kitang-kita sa gitna ng dilim. Pagkakita ko nun ay kakaibang kilabot ang dumalot sa aking katawan. Halos himatayin ako sa nakita ko sa nilalang na yun. Sumigaw si tatay. Sinigawan ni tatay yung nilalang na nasa aming bubungan. Sumigaw si tatay na kilala niya ito at bukas na bukas ay pupuntahan niya ito upang kausapin. Bigla na lamang tumalon ang nilalang mula sa itaas ng aming bubungan.
tumalon nito patungo dun sa isang malaking puno. At pagkakapit sa puno, ay gumagapang ito papaitaas na parang isang hayop. Nakakakilabot ang tanawin na yun. Pagkaakyat nito ay tila nawala na ito sa kakahuyan at hindi na namin ito nakita. Tila nilamon na ito ng kadiliman. Kinabukasan ay hindi na nag-aksaya ng oras si tatay at kaagad na tinungo ng tatay ang ibang mga kalalakihan sa lugar namin. Pakiwari ko ay nagpulong-pulong sila. Kitang-kita ko ang galit ni tatay na nilalahad ang pangyayari kagabi dahil sa kami pa yung tinalo nung nilalang na yun. Nakapwa kabaryo. Ngunit nalaman din namin na mula sa isang tatay nung kabarkada ko na may bumisita din daw sa kanila kagabi. Yung nilalang na yun ay nagpunta rin at nasa bubungan din nila kagabi. At yung kabarkada ko na yun ay siya yung kasama ko na naligo sa ilog. Kaya nung araw ding yun ay tinungo nila tatay kasamang iba pang mga kalalakihan ang bahay ng matandang babae sa may ilog. Pagdating nila sa harapan ng bahay ng matanda, ay kaagad hinanap ni tatay yung matandang babae. Makailang beses sumigaw mula sa labas ng bakod si tatay. Maging ang mga kasama nito ay sumisigaw din. Ngunit walang sumasagot mula sa loob ng bahay. Parang walang tao rito. Kaya napagdesisyonan na lamang ng punong barangay na kasama rin nila na bumalik na lamang sila maya-maya. Makailang beses silang nagpabalik-balik sa bahay kubo niyan. Ngunit wala pa ding sumasagot. Kaya napagpasyahan na nilang pasukin yung bakuran. Ngunit bago nila ginawa yun, ay humingi din muna sila hindi na nakita pa ang matandang babae na nakatira sa ilog. At hindi na rin kami nakaranas pa nung kakilakilabot na naranasan namin nung gabing iyon. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sobrang salamat po sa lahat po ng ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At sobrang salamat din po sa suporta, sa pakikinig po at patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Lalong-lalo na po sa mga matatagal na pong tagapakinig ng ating channel. Mga OFW listeners po na mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Ganun din po sa mga listeners po natin na mula po sa iba't ibang panig po ng kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ganun din po sa mga nagpapadala po ng mga kwento po sa ating channel po. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking pasasalamat. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Bungkawil at Tampos family. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po kay Boss John Moses. Shoutout po sa iyo, boss. Maraming salamat po. Shoutout din po sa Kalinog, Iloilo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Boss,
Shoutout po, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Arfi Saraba, dyan po sa may Mindoro. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At sa mga taga Mindoro po, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Alvarez family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Flash na nagtatrabaho sa Coastwood Furnitures. Shoutout po sa inyo. At sa mga taga Coastwood Furnitures, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Hads, dyan po sa may Saudi. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Diet Family, dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Diet. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss June G. Alcantara. Boss, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Fidelis, dyan po sa may Doha, Qatar. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo dyan palagi sa Doha. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Annabel Apruebo. Pasensya na po at hindi ko po kayo na-i-shoutout agad, ma'am. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Baby Langka. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annie Viloria, maraming salamat po. Kay Ma'am Mary Asilar, dyan po sa may UK, maraming salamat po. Kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar, maraming salamat po. Kay Ma'am Liza Arcega, maraming salamat po. At shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia 3, Imus, Cavite. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Fernando Marcos, dyan po sa may Antipolo, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England. Kay Boss Hads, dyan po sa may Saudi, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji, na Boss Rudy Daboy Valera and family, Ma'am Ritz Consulta and family, kay Boss Sir Christian Vergara and family, kay Eman Cueto and Ariel Cueto and family, kay Boss Rodelio Jelay Maglinaw and family, kay Boss Ted Williams Amutan and family, shoutout po sa inyo. Kay Boss Fasio Hernandez and family, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa 3 angels po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa suporta. Kay Boss Carmelo Aroy, Boss, shoutout po. Kay Boss Malvin Esguera, shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Imelda Pasua, Ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po sa inyo, Ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosie de Mesa, Ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa inyong family. Kay Boss Klein Henry C, shoutout po. Sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kay Boss Rene Villaruel, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Del Mundo, dyan po sa may Brunei, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Ganun din po sa Pan de Pain Bake Shop at Trent Agusan del Sur. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Ruel Mualia, shoutout po. Kay Boss Anton Nakan at kay Boss Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay kay Boss, mula po kay Boss Jainodin, shoutout po sa inyo. At kay Boss Jainodin, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, Boss. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Jing Fensalida, ang ating silent listeners. Maraming salamat po sa inyo, Boss. Shoutout po sa inyo.
Kay Boss Michael Mojica ng Tagaytay, boss, shoutout po. Kay Boss Jonathan Alano, dyan po sa may Bicol, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo at sana po maayos lang po kayo dyan, lalo na po sa nagdaang bagyo po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Joel Cabaog, shoutout po. Kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Kay Ma'am Yolanda Ramirez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jobert Lasartan, shoutout po sa inyo. At sa may King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Igan Orgia, dyan po sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po sa inyo. At sa mga taga-Libutan, Mamasapan, Maguindanao, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Gino din, shoutout po sa inyo. Kay Boss Julius Apara, shoutout po. Kay Boss Ryan Pilaes, dyan po sa may New Zealand, maraming salamat po. Isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po, boss. Kay Boss Bernard Pineda, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga Catmon Boys, dyan po sa may Makati. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villarreal. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Salvador family, kina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at kay Kaiska Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa may Pundisyon, Santa Cruz, Angat, Bulacan, shoutout po sa inyo. Ang pagbati po ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano, dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano, shoutout po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano, shoutout po. Daghang salamat, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon, dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Shoutout po at maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Nais ko lamang din pong i-shoutout ang asawa po ni Boss Val Dayot, dyan po sa may Barangay Banban, Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas at sa mga kasamahan po niyang mga pulis dyan po sa may Tarlac City Police Station. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo yan palagi. Shoutout po sa inyo mga boss. Salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Chief Engineer ng LCT 908, Chief Engineer John Moises Tampos Bungkawil. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Kay Boss Rudy Daboy Valera, kay Boss Rich Consulta, kay Boss Christian Vergara, kay Boss Ted William Amutan, kay Boss Rodel Jelay Maglinaw, shoutout po sa inyo. Kay Boss Pasio Hernandez, shoutout po sa inyo. Kay Boss Eman Cueto, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Cueto, shoutout po. At sa bayaw po ni Boss Benji, na si Boss James Mariano, at ang kanyang pamilya po, family po ni Boss James Mariano, shoutout po sa inyo. At sa 3 lovely angels po ni Boss Benji na sila Eliza Bryce, shoutout po sa inyo. Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig dyan po sa may Darasa, Tanawan City, Batangas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Benji po, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa buong kapuluan po ng Pilipinas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Boss Benji, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Montalban, Rizal. At sa Kalintaan, Occidental, Mindoro, shoutout po sa inyo lahat dyan. Kamusta po kayo dyan? At maligayang Pasko po sa inyo. Sa po ng inyong pamilya. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Amphi Saraba. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Vienna Sakmon, dyan po sa may UAE. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ingat po kayo dyan palagi.
Maligayang Pasko po sa inyo, sa po ng inyong mga pamilya. Shoutout din po kina Boss Rick at Boss Resty Alcantara, dyan po sa San Diego, California. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss June Alcantara. Shoutout din po sa Alvarez family, dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat dyan, sa po ng inyong pamilya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss JR Palau. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Eduardo Palau. Maraming salamat po sa laging pakikinig. Sobrang salamat po. Maligayang Pasko po sa inyo, sa po ng inyong pamilya. Shoutout po sa inyo. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa next po na shoutout, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po ulit sa inyo.